pagbibigay pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 106.3 DZRK Quezon, Palawan, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Magandang araw po sa inyong lahat. Kayo po'y nakikinig ngayon sa palatuntunang Ehemplo. Ako po rin po ang inyong lingkod, si Dan Andrew, ang inyong kaibigan. At sa ating palatuntunan ngayon, abay dito po sa Ehemplo, tulad ng dati, ay tayo po'y nag-uusap patungkol sa kagalingan ng Pilipino, kung paano maging isang mabuting huwaran, di lamang po bilang isang individual, kung hindi bilang isang organisasyon din. No? At tayo po'y natutuwa dahil sa mga nakikwento natin, sa mga natututo po tayo sa mga kwentong buhay na pinapakita po ng ating mga ehemplo at ng mga organisasyon na ating fini-feature. Ito po ay ang ating mga kapwa Pilipino mula sa iba't ibang larangan ng ating lipunan. Maging ito'y buhay pamilya, edukasyon, media, sining, entertainment, gobyerno at relihiyon. Kaya po, magandang kwentuhan po ang ating matutunghayan at tiyak na kapupulutan po natin ng inspirasyon at aral sa araw na ito. Kaya po, tumutok dahil makakasama po natin ang ating butihing ehemplo sa araw na ito. Magpapalik po kami. Kahit tawanan ng buong mundo, taas noo pagsayan mo, pakita mo'y kay Pilipino, iwagay-way mo ang bandila na tatlong bituin sa ilalim ng araw, tila, pula, puti, buhaw. Pilipinas, 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 tila, pula, puti, buhaw. Pilipinas. Narito ang ilang impormasyon patungkol sa PM Radio o Portable Missionary Radio. Ang PM Radio ay pre-tuned sa 702 DZAS lamang. Ito ay may lapad na 2 1/4 inches, haba na 6 1/4 inches at taas na 4 inches. Maaari itong isaksak sa kuryente gamit ang 220 voltahe o kaya'y sa pamamagitan ng dalawang size D na baterya. Sa kasalukuyan, ang PM Radio ay available lamang sa opisina ng FEBC Philippines, 34th floor, Antel Global Corporate Center, number 3, Julia Vargas Street, Ortigas Center, Pasig City. Para sa iba pang mga detalye, tumawag sa 654-1234, Local 121 at hanapin si Jasmine Rojas at Cyril Delfino. Sumasahing papawid
mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAS. agapay ng sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa pagbabalik ng ehemplo, ating tunghayan ang salaysay ng tampok na panauhin sa araw na ito. Manatiling nakatutok dito lang sa programang Ehemplo. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Magandang hapon or magandang araw sa lahat. At ako po si Manat Mahinay. Ako po ngayon ay kilala bilang the first Filipino blind dubber in the world. At bago po ako naging isang dubber, ako po ay dating nagtatrabaho sa isang BPO company or isang call center agent. At ako rin po ay nag-iisang anak. So ako po ay blind since 2011 dahil sa glaucoma. I was diagnosed early on, simula pa ng bata ko, 7 years old, na talagang mahina yung mga nerves ng mata ko dahil premature akong pinanganak eh. So, sabi ng doctors na tumingin sa akin, fortunate na raw ako kapag may paningin pa ako at 18 years old. So, sabi ko, parang Lord, bakit ganon? Bakit parang temporary lang, ganyan. Pero as days goes on, hindi ko na siya pinansin. Nag-enjoy ako, in-enjoy ko yung buhay ko as well as my family. Hindi nila piniramdam sa akin na iba ko or ganon, na may kapansanan ako or malabo yung paningin ko. Until 2011, yung dating eye problem ko nag-develop into another eye problem na yun yung nakabulag sa akin. It's glaucoma. So, little by 2 years, unti-unti niyang parang sinakop ng dilim yung paningin ko. So, totally, hanggang ngayon, nawala na siya since 2011. Nagsimula lang siya sa parang lagi lang masakit yung ulo ko, tapos yung parang biglang nagsha-shutdown yung paningin ko. And I thought, as a student, akala ko baka pagod lang ako, nasosobrahan lang ako ng sipag sa pag-aaral. And then, nagtry ako magpahinga for a week, pero ganun pa rin. Until sabi nung isang co-parent ni Mommy, try mong tignan yung eyes niya kung medyo firm yung eyeball. Kung firm yung eyeball, baka mataas yung pressure, ipacheck mo na. So, yun yung time na napacheck na namin siya after. Actually, it's just a year, almost a year nung pamula nung huling check-up ko. And wala talagang parang indications na pwedeng tumaas ng bigla na gano'n yung pressure until, ayun, sabi ng mga doctors na kailangan ko ng mag-eye procedure, mag-laser, hindi para makakita ko ulit, kundi para isave lang yung pressure, para matanggal yung pressure, yung pain, kasi hindi na ako nakakapag-aral ng maayos, ganun. Tapos, nung time na yun, kalagitnaan pa ng exams namin eh. So, parang wala talaga sa isip ko magpa-check up kasi mas gusto kong unahin yung pag-aaral ko kasi nga exams eh. So, sabi ko, sige, pagkatapos na lang ng exam, kahit hindi ko na kaya. So, ayun, sabi ko, baka ito na nga yun. Sabi ng mga doctors, baka ito na yung sinasabi nila na darating din yung panahon na bibigay din yung paningin mo. Kasi, after all, isa lang naman yung mata na ginagamit ko after all. Kasi itong kanan is born blind na siya. Bali, yung kaliwa na lang yung gumagana. And until dumating din yung time na bumigay na din na siya. So, I consider myself na tinanggap ko na siguro ito na yung ito na yung deadline. Ito na yung dead end or ito na yung parang yung talagang time na ibinigay sa akin ni Lord na ma-enjoy yung paningin ko. And I was thankful. I'm thankful na na-enjoy ko yon. I have the best years of my life bago ako nabulag at 14 years old. So, hindi rin
awa ng Lord at sa grace ng Lord talaga. Hindi mahirap isipin, pero talagang pag may paggabay niya, yung mga teachers ko, yung mga classmates ko, talagang all out support. Hindi ko na kinailangang mag-transfer pa ng school for the blind kasi ayoko na mag-adjust or ayoko mapalayo din sa family ko kasi I live in Pasig, tapos yung school for the blind is Pasay. 90% malaki ang chances na madi-discriminate ka kasi unang-una, titignan yung hindi yung kakayahan mo yung kapansanan mo agad na, ay, kaya mo ba 'tong gawin? Kumbaga instead of i-try muna natin kung magwo-work yung mga software, kung magwo-work yung kasi sir, we use, to this day dahil maganda na rin yung technology natin, yung paraan para makapaggamit ang mga visually impaired o yung mga hindi nakakakita ng mga gadgets such as laptop, cellphone, ay sa pamamagitan ng tinatawag na screen reader software. Itong mga software na to ay helpful dahil instead na ipabasa natin siya sa mga kasama natin sa bahay, may software na gumagawa nun on the system mismo na yun ay nagbabasa kung ano yung nasa screen, ano yung naka-prompt sa screen, ano yung tina-type mo sa keyboard. So, same lang din siya kapag sa computer. So, ayun nga, going back, ang daming discrimination ko rin na pinagdaanan, yung parang mas titignan pa yung kapansanan mo kaysa yung possibilities na kayanin mo. Kahit pa nga may experience ka eh. Kasi hindi natin maaalis yan sa kahit sino or siguro kasi yung country natin is hindi pa ganun ka-progressive, hindi pa ganun kalaki yung awareness ng mga companies, ng mga tao na kaya naman ng mga visually impaired na i-fulfill yung mga functions and responsibilities and duties bilang isang call center agent or isang part ng workforce. Dati kasi, when I do postings, syempre gumagawa ka ng mga ads online. Freelancer po kasi ako, sir, before. Parang, nag-break free ako sa company and then nag-risk ako na mag-freelance on my own. Nag-social media marketing ako, yung minamarket ko yung services ko. So before, yung mga ads na ginagawa ko is talagang naka-text lang, yung naka-post lang na ganyan. Ngayon, dahil natututo ka na ng pagvo-voice acting, ng pagvo-voice over, ikaw na yung mismo nagvo-voice over dun sa mga products na or sa services mo, which is great kesa mag-hire ka pa ng someone to do it, 'di ba? Parang ang laking bagay and ang laking plus talaga siya sa skill set. And it is something na yung experience and yung kaalaman kasi is, 'di ba, hindi makukuha sa'yo. So, it's how it helped me in so many ways. Roughly kasi yan per session. So, per hour kasi ang session, sir. So, depende naman yun kung ano yung concern ng patient. Roughly about siguro 500 per sessions yan. Tapos, na-address na doon yung concerns ng client. Let's say, frozen shoulders, reflexology, or a little bit of, ang tawag nito, acupressure and Thai massage. Depende po dun sa needs din ng kliyente. Kasi siguro dahil mas malakas yung senses, yung touch senses, yung minsan kasi hindi mo malalaman hangga't hindi mo talaga matatouch mismo kung ano yung problem. Hindi lang enough na nakikita mo na, uy, minsan it's beyond sight na, ay, may problem pala dito. Mas heightened yung senses ng touch ng mga blind. So, kaya siguro ganun. Siyempre, childhood dream mo siya eh. Parang, noon nanonood ka diba ng mga anime, ng mga Korean novela, Meteor Garden, ganyan. So, you're curious to know kung paano yung nagiging production nun, paano siya ginagawa, paano siya nire-record. Tapos, bilang bata, parang ginagaya-gaya mo na din. So, parang, ang saya niya lang gawin. And, ang reason kung bakit gusto ko talaga din siyang tuparin din. Kasi, for so many years na nagtrabaho ko, parang mas pinili ko kasi yung practicality. And hindi ko talaga sinunod yung
gusto kong gawin. Which is ito, na nag-enjoy ako. Na pinili ko yung sarili kong kagustuhan this time na gawin yung gusto kong gawin na pagboboses. Kasi dati, kailangan ko kasi magtrabaho, kailangan kahit hindi mo na-enjoy yung ginagawa mo. Syempre, na-enjoy ko naman, kung minamahal mo naman. Kaya lang iba talaga yung ano yung fulfillment kapag yung pangarap mo yung ginagawa mo. And of course, yung pinakamalaking reason kung bakit ko siya ginagawa is for my mother kasi ako lang yung I'm an only daughter, tapos breadwinner din, ganyan. So I wanted to add more skills para mas matulungan ko pa siya, lalo ngayon na mas kailangan niya ako kasi bedridden na siya and talagang walang ibang mag-aalaga at mag-aasikaso, magpapadama ng pagkalingat, pag-aaruga, kundi tayong mga anak lang din kapag tumanda na yung mga magulang natin. Iisipin mo talagang mahirap kasi kung sa wala kang kapansanan, 'di ba, napakahirap. Pero dahil siguro yung pananampalataya mo na hindi ka bibigyan ng Panginoon ng something na hindi mo kaya. Pero isipin mo talaga may mga times na breaking point talaga na, Lord, parang hindi ko talaga to kaya eh. Pero isipin ko, hindi, nilagay niya ako dito for a purpose, for a reason. So, talagang faith plus magdagdag ka ng skills, sipagan mo, maging madiskarte ka, tumulong ka sa iba kung sa paraan na kaya mo. And for me, kaya siguro sir, kinakaya ko siya. Kahit ang hirap talagang tignan, ang hirap isipin, ang hirap parang isipin na paano yun, ganito, ganyan. Nagta-travel ka, you're on your own, either office, pinagsasabay-sabay mo yung ilang mga trabaho, pero kung hindi lang talaga sa Panginoon, hindi natin kakayanin lahat eh. Hindi ko kakayanin personally. Hindi ko ikahihiya dahil ang Diyos ang sa ating nagtakda. Minamahal ko ang bayan ko kahit tawanan ng buong mundo. Taas mo o paghusayan mo, pakita mo'y kay Pilipino. Iwagay-way mo ang bandila na tatlong bituin sa ilalim ng araw. Simbahan sa Radyo, online services, hatid ng inyong FEBC Radio. Alas 8 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga, pananambahan. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, English service. Alas 12:30 hanggang alauna:30 ng hapon, Chinese service. Alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, English service. Alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, Tagalog service. Simbahan sa Radyo, hatid ng 702 DZAS, FEBC, Radyo TV. Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAS. agapay ng sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa pagbabalik ng ehemplo, ating tunghayan ang salaysay ng tampok na panauhin sa araw na ito. Manatiling nakatutok dito lang sa programang Ehemplo. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Actually, parang trip-trip lang yun eh, na parang pag nagbaboses-boses ka, ginagawa mo yung mga naririnig mo sa TV until nakita ko yung isang ad ng isang kaibigan ko na nakatag si Sir Pocholo de Leon Gonzalez. Tapos sabi, gusto mo bang maging isang voice artist, dubber, ganyan-ganyan. So it's a promotion, it's an ad. Sabi ko, uy, ito na yung matagal ko ng pinapangarap. And matagal ko na talaga naririnig yung pangalan ni Sir Pocholo na kilala talaga sa industriya. So sabi ko, ay,
tatanggap kaya sila ng mga visually impaired? Wala kaya akong maranasang discrimination? Siguro normal lang naman na isipin mo yun eh. Kasi all your life, you've been discriminated here and there, tinatatagan mo lang, ganyan. Pero, ayun, doon nag-start yung colorful journey ko. Nag-inquire ako kay sir, tapos nagulat ako, ginawa niya akong scholar. Actually, ngayon, kapag PWD ka at nag-enroll ka sa Certified Voice Artist Program, pag ikaw ay isang persons with disability, ikaw ay automatically scholar na ni Sir Pocholo dahil may advocacy talaga siya for persons with disability na katulad ko. Ayun. So, until nag-sign up ako, tapos nalaman ko, uy, yung palang ginagawa ko dati na parang laro-laro lang, talagang pwede mo siyang karirin. At na-enjoy mo above all that. Na-enjoy mo yung ginagawa mo. So, sobrang binago talaga ng Certified Voice Artist Program or CVAP Philippines Incorporated. Yung talagang buhay ko noon na parang repetitive lang, tas akala mo wala namang masyadong thrill or adventure. Naging makulay talaga yung journey ko sa CVAP. Hindi pinaramdam sa amin ni Sir Pocholo at ng mga trainers, mentors na, uy, hindi porke may kapansanan kayo, hanggang dyan na lang kayo. So, talagang they have the belief sa inyo na kakayanin nyo. And in-enjoy ko yung proseso after kong graduate. Tsaka yung mga naging homework ko, akala ko parang ano lang yun paghahasa lang ng skill, pero it is more than that. Yung mga naging homeworks or outputs ko during the program, naging therapeutic siya sa akin in a way kasi nag-create siya ng avenue for healing dahil may mga issues ka pa pala na hindi mo pa nagbibigyan ng pansin, tapos biglang pagagawin ka ng isang something na homework or spoken whatever na gagamitin yung boses mo, na na-tap in talaga hindi lang yung potential mo, kundi yung ikaw, kung ano yung i-recreate mo sa sarili mo, kung sino ka talaga, at yung mga kailangan mo ng iwanan sa journey mo na mga hindi nakakatulong sa'yo na karakter mo, na ugali mo, ganyan, personality mo, or whatever na ganon. Talagang hindi lang sila nag-open ng opportunity. Talagang parang nagbukas siya ng pinto sa pagdidiscover mo sa sarili mo at nakakilala ka ng maraming tao na pumubog sa'yo bilang lalo pang maging mabuting tao at lalo pang makatulong sa iba. Kasi sa CVAP, we promote voice acting as an art. Above all else, enjoyin mo yung ginagawa mo, yung craft mo at yung boss na ibinigay sa'yo, kasi hindi lang enough na maganda yung boses mo Dapat maganda rin yung message na sinesend out mo sa mundo. Yung ipaparating mo sa mga tao will not only create positive social change but also to inspire people, to motivate people. Kasi someone out there, may kailangan nilang marinig ka. Kung ano yung gusto mong sabihin, kung ano yung message na ipaparating mo na makakatulong sa iba. Nag-start lang kami na hindi talaga kami, bigla lang din ako noon kasi akala ko try out lang, ganun. Tapos, syempre hindi naka-ready yung script. So, ang gagawin ng director, ibabato niya sa yung linya ng walang emosyon. So, kailangan matandaan mo yon at that point. Tapos, iparirinig sa'yo kung saan ka papasok. Tapos, may kasama ka na may tatapik sa balikat mo. Kapag cue mo na, pwede rin naman kung wala, basta alam mo na kung saan ka papasok. Doon mahahasa yung alertness mo, kung gaano kapasok yung thinking mo. Talagang ang dami mong matututunan. And right now, yung mga ibang mga kasama namin, mga blind, nagdadala talaga sila ng braille, naka-braille na script. 'Di ba? Talagang paraan para talagang ma-deliver mo yung line mo according to the script. In my case, since hindi ako masyadong mabilis magbasa sa braille kasi bago nga lang din akong natutong mag-braille dahil hindi naman siya
nature sa akin dahil hindi naman ako talagang nagbe-braille from the beginning. So, mas nagwo-work sa akin yung ini-email sa akin yung script or i-message sa akin yung script tapos babasahin ko from my phone, pakikinggan ko from my phone, and then pakikinggan ko yung eksena, and then doon ko na ibabato yung linya ng may emotion. Tapos mahahasa yung pandinig mo din talaga eh, na minsan may mga adlibs pa yan, hindi lang yung pinakalinya, 'di ba? May mga emotions, um, may mga sigaw, may mga, let's say, yung mga eksena tumatakbo, ganun. So, talagang ma-develop yung skills and yung creativity mo as a person dahil kahit hindi mo nakikita, kailangan batuhan mo ng tamang emosyon, tamang boses ng karakter. Sa journey natin, syempre may mga taong naniniwala talaga sa'yo from the beginning. May mga tao ring hindi. So, at the end, pipiliin mo lang talaga kung ano yung pakikinggan mo eh. Yung pamilya natin sa CVAP, sila Sir Choi, talagang all out yung suporta, yung mga naging kasama mo, nakatrabaho mo, mga director, hindi nila ipiniramdam sa'yo na, uy, hanggang dito ka lang, hindi mo to kaya. Walang ganun eh. Siguro yung mga manti-discriminate, yung mga tao na hindi maniniwala na, oh, talaga kaya niya ba yun? Or yung mga tao na siguro hindi masaya sa buhay nila. Pero after all, ang pakikinggan mo yung mga taong naniniwala sa'yo at yung sarili mo kasi ikaw yung nakakakilala sa sarili mo na alam mo na marami ka pang kailangan matutunan pero alam mo na may kakayahan ka at willing ka na gawin yung lahat ng kailangan mong gawin para sa proyekto, hindi lang para sa mga projects, para din sa sarili mo na papatunayan mo na, ay, kaya ko. Papatunayan mo sa kanila na mali sila. Ang naalala ko po yung pinaka-recent, tingin ko, gumawa ako ng 4 or 5 na boses. Isang matanda, isang bata, isang middle-aged woman, at ano mga ba yun? Basta parang 4 yun, sir, na iba-ibang variant ng boses na hiningi sa akin. Dahil nung time na yon maraming babaeng karakter. So, parang inisip ko, hala, kaya mo yung matanda, kaya mo yung bata, kaya mo yung middle age. Paano yung kapag may more than pang hihingiin sa'yo? So, ano siya eh, it's a continuous learning process. And na-enjoy ko siya. Sobrang na-enjoy ko siya. Kahit pa ng mga panahon na yun, medyo iba yung panahon, so medyo sinisipon ka, added challenge, pero fulfilling kapag nagawa mo. Sasampulan ba natin? Apo, ano ba ang sinasabi mo dyan? Hindi ka pa nga nagmamano sa akin. Talaga tong batang ito, inuuna mo ang cellphone. Sinabi ko na sa'yo, mag-aral ka muna bago ka mag-cellphone. Eh, Lola, gumagawa lang naman po ako ng assignment. Hindi naman po ako nagti-TikTok. Hindi naman po ako nagpe-Facebook. Gumagawa po ako ng assignment. Kaya po ako may hawak na cellphone. Ano ba? O siya, sige na. Gumawa ka na ng cellphone mo at huwag ka nang gumawa ka na ng homework mo at huwag ka nang sumagot-sagot sa lola mo. Ikaw talaga, sinabihan na kita, masama ang sumasagot sa nakakatanda. Opo, patawarin niyo na po ako, pero gumagawa lang po talaga ako ng assignment. Kahit po, tignan niyo pa eh. Sa dami, siguro, ang natatandaan ko si Kate. Si Kate kasi from the movie, The Witch Trail. The Witch? The Witch? Basta may something like that. Sa dami na, The Witch Trailer nga ata yun. Isa siyang mabuting kaibigan. Na-shock din ako nung ginagawa ko tong project na to kasi akala ko okay siya na person. Yung parang, supportive friend, ganun. Tapos, meron pala siyang mga dark secrets na meron siyang mga ginawa na hindi maganda. So, hindi ko na siguro i-mention dito. It turns out na binitray niya yung kaibigan niya. Actually, hindi inspiring yung character, pero kasi parang kabaliktaran mo siya as a person na
ikaw yung parang gentle ka lang as a person, ito yung sobrang fear, sobrang intense. Dun talaga ako naglabas ng sobrang emosyon kasi nga parang coming from a character na traumatized siya, so kaya siya naging gano'n. So parang kailangan mo ding kailangan mo ring hanapin yung perspective niya bakit siya naging gano'n para maging effective din yung labas ng acting skills mo kahit na hindi ka nakikita yung gano'n siya ka-intense. Lahat naman tayo, unang-una may boses tayo na ibinigay sa atin ng Diyos. Pangalawa, it's a matter of honing your skill. Paunlarin mo yung boses na ibinigay sa'yo. At syempre, yung pangarap na or yung kagustuhan mo na maging isang voice-over artist or maging isang dubber, dapat yun yung magdadrive sa'yo para matupad mo yung kagustuhan mo na yun. Katulad ko noon na parang sinantabi ko siya na matagal na panahon kasi kailangan ko magtrabaho, parang wala akong panahon, mag-aral ng another na naman na skill. Pero lahat ay pwedeng maging isang voice-over artist, lalong-lalo yung mga kapatid natin na mga walang kapansanan. Lalo-lalo yung mga fellow PWDs ko rin. Kasi wala namang imposible Basta gusto mo, kaya mo, at willing ka na mag-undergo ng kaalaman. At willing kang matuto at paunlarin yung kakayahan mo or yung skill na ibinigay sa'yo. Narito ang ilang impormasyon patungkol sa PM Radio o Portable Missionary Radio. Ang PM Radio ay pre-tuned sa 702 DZAS lamang. Ito ay may lapad na 2 1/4 inches, haba na 6 1/4 inches at taas na 4 inches. Maaari itong isaksak sa kuryente gamit ang 220 voltahe o kaya'y sa pamamagitan ng dalawang size D na baterya. Sa kasalukuyan, ang PM Radio ay available lamang sa opisina ng FEBC Philippines, 34th floor, Antel Global Corporate Center, number 3, Julia Vargas Street, Ortigas Center, Pasig City. Para sa iba pang mga detalye, tumawag sa 654-1234, Local 121 at hanapin si Jasmine Rojas at Cyril Delfino. Sumasahimpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa pagbabalik ng ehemplo, ating tunghayan ang salaysay ng tampok na panauhin sa araw na ito. Manatiling nakatutok dito lang sa programang Ehemplo. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Siyempre, kung walang taong naniwala sa akin, lalo si Sir Pocholo de Leon Gonzales, na itinuturing ko mismo na ehemplo na siya yung may nakakakita ng greater vision para sa mga katulad namin. Kung walang naniwala na tao sa amin, sa akin personally, hindi ako makakarating dito Hindi, syempre may kakayahan ka pero dapat may maglilinang ng kakayahan mo. So, ang pagiging isang ehemplo ay paniniwala sa kakayahan ng lahat ng tao. At isa rin na para sa akin, personally, sa buhay ko, maniwala ka sa kakayahan mo, sa pangarap na meron ka, at sa yung faith mo na nasa iyo ay dapat hindi mo pabayaan.
Kasi talagang yun ang magdadala sa'yo through thick and thin na yung pananampalataya sa Diyos, hindi ka niyan ipapahiya o hindi ka niya kumbaga paano ba ito? Kumbaga may reason lahat ng pangyayari. At syempre sa mga kabataan din na katulad ko, maging ehemplo tayo hindi lang sa kagandahang asal, kundi lagi natin isipin yung mga magulang din natin na minsan sa sobrang abala natin dahil we're growing up, minsan nakakalimutan natin that they're also getting old. So, wag nating pababayaan yung ating mga magulang at yung ating faith sa may kapal ay lalo nating patatagin dahil yun yung magdadala sa atin sa tagumpay. Sa mga kababayan po natin or sa lahat po na nakikinig na may interest sa pagboboses, anime man yan, Korean novela, or sa radyo, or pagbo-voice over, kahit ano man. Ang maganda kasi sa field natin, kahit saan ka pwede kang dalhin. Pwede kang mag-host, pwede kang motivational speaking, basta hanggat hindi ito yung huli. Hindi kung isipin mo, ay matanda na ako, pero hindi Hanggat gusto mo, it's never too late to start. And maniwala ka sa kakayahan mo, lalo-lalo sa mga PWD na katulad ko, hindi lang yan yung mararating mo. There's more to life at huwag kang susuko sa anumang hamon ng buhay. Huwag kang padadala sa mga sinasabi o pang-discriminate sa'yo dahil after all, ikaw ang maniniwala sa kakayahan mo at yung mga taong naniniwala sa iyo, sila yung gawin mong fuel of inspiration and motivation para makarating ka sa tagumpay. Sa mga gusto pong mag-enroll sa aming program, Certified Voice Artist Program, currently nasa batch, ongoing po yung batch 17 and mag-open po ang batch 18. So sa mga gusto pong mag-enroll, bisitahin nyo lamang po ang aming Facebook page, Certified Voice Artist Program, or pwede din po kayong mag-visit sa www.certifiedvoiceartist.com. At nandun po lahat ng mga information na kailangan nyong malaman tungkol sa pagboboses at yung mga schedules po ng aming mga incoming trainings or incoming batches. Para po sa mga kapwa din po nating PWD and kahit sa mga non-PWD, may mga ginagawa po kaming announcements para makakuha ng scholarship. Pagka PWD ka po, automatic na scholar ka na. And sa mga non-PWD naman po, may ina-announce po kami, especially si Papa Lem Ferolino. May mga pinagagawa siya mga voice-over challenges na kung sino man yung mapipili or mananalo, siya yung makakakuha ng scholarship. At least yata two aspiring voice artists ang mananalo ng scholarship. So, abang-abang lang po kayo sa TikTok. Pwede nyo rin pong i-follow ang Creative Voices sa TikTok dahil doon din po sila nagre-release ng mga contents and future announcements. Ako si Monet Mahinay, first Filipino blind dubber in the world. Maraming salamat sa pakikinig sa aking storyang ehemplo. Paalam! At yan po, natunghayan po natin ang ating ehemplo ngayon. Abay, siyempre, saludo po tayo sa kagalingan ng ating mga ehemplo at saludo po tayo sa ating mga kapilipino. Nawa po ay nakapulutan nyo po ng aral, inspirasyon at sana po kayo rin ay maging ehemplo rin. At yan naman po ang laging pakay namin sa ating palatuntunan. At bago ko po makalimutan, kung kayo po ay may kakilala na maaari nating ipakilalang galing ng Pilipino, maging ito po ay isang tao o hindi kaya naman isang organisasyon, huwag po kayong mag-atubili. Tawagan po kami sa 0999-223-5675 sa Smart at sa 0916-296-6620 sa Globe, o di kaya naman magpadala po kayo ng email sa amin sa
dzasinfo@febc.ph. At tulad ng dati, kung kayo po'y nakikinig through your gadget or through Facebook or YouTube, dyan po sa comment section, lagay niyo lang po yung pangalan, yung contact numbers, at kami na pong bahalang makipag-ugnayan sa kanila. Nako, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating palatuntunan. Kami po'y naliligayahan na padala po itong palatuntunan sa inyo. At syempre, hindi po ito kayang buuin kung hindi po kasama ang ating mga butihing katulong na team ng 702 DZAS, gayon din ang ating FEBC Radio TV. At siyempre, ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew, na lagi pong nagpapaalala sa inyo, saan man, kailanman, at kahit sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan. Magandang araw po sa inyong lahat.